Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na, tigilan muna ninyo ang ginagawa ninyo at pakinggan ito dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong pensyon na maaaring nakakalimutan ninyo o hindi pa ninyo alam. Maraming seniors ang nawawalan ng libu-libong piso dahil hindi nila alam ang tamang schedule. Hindi nila alam kung paano kumuha ng additional benefits at hindi nila alam na may mga pagbabago pala ang gobyerno na direktang nakakaapekto sa inyo. Alam ko pagod na kayo sa pila, sa init, sa hintayan sa SSS o GSIS office. Kaya ngayong araw na ito, uupo lang kayo dyan sa bahay ninyo. Makinig kayo sa akin ng mabuti at ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo makukuha ang buo ninyong pensyon na P11,000 at higit pa kung sino ang qualified, kailan ang eksaktong schedule ng release at ano ang mga dapat ninyong gawin ngayong linggo na ito para hindi kayo mapag-iwanan. Hindi ito biro mga lolo at lola dahil base sa latest announcement ng SSS at GSIS may mga seniors na nakatanggap na ng dagdag na benefits pero marami pa rin ang hindi nakakaalam. May mga kaibigan ko na senior citizens din na nagsabi sa akin, bakit ako nakatanggap lang ng 7,500, saan napunta yung 11,000? Kaya ngayon, ire-reveal ko sa inyo lahat ng detalye, walang itatago para alam ninyo kung magkano talaga ang dapat ninyong matanggap at paano ninyo ito makukuha ng buo. Alam ko na marami sa inyo ang nalilito kung bakit may mga kakilala kayong nakatanggap ng 11,000 o kahit 13,000 pero kayo ay 6,000 lang o 1,000 lang ang natatanggap bawat buwan. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang P11,000 na yan ay hindi para sa lahat ng seniors at yan ang una nating dapat maintindihan para hindi tayo umasa ng walang basehan. Ang Penzio Zero Pension ay para sa mga qualified SSS pensioners na may mataas na contribution years at may tamang computation base. Halimbawa, kung kayo ay nag-contribute sa SSS ng mahigit 30 taon at ang average monthly salary, credit ninyo ay nasa 20,000 pataas nung kayo ay nagtatrabaho pa, posible na ang monthly pension ninyo ay umaabot na sa 11,000 o kahit 12,000. Pero kung kayo naman ay nag-contribute lang ng taon o kaunti lang ang salary ninyo dati, natural lang na mas mababa ang magiging pensyon ninyo. Ang SSS ay gumagamit ng formula na tinatawag na Average Monthly Salary Credit, multiplied by the number of credited years of service, plus the dependent pension. Kaya ang ibig sabihin, ang dami ng tao na nag-contribute kayo at ang laki ng sahod ninyo noon ay direktang nakakaapekto sa laki ng pensyon ninyo ngayon. Maraming seniors ang nagtataka bakit iba-iba ang natatanggap nila. At yan ang dahilan hindi lahat ay pareho ang contribution history. Ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS pensioners dahil iba naman ang computation doon. Ang GSIS pension ay karaniwang mas mataas kaysa SSS dahil government employees ay may mas mataas na contribution rate at may guaranteed pension formula based on years of service. Kung kayo ay nag-retire sa government service na may 30 o higit pang taon ng serbisyo, ang pensyon ninyo ay maaaring umabot sa 15,000, 18,000 o kahit 25,000 depende sa inyong final salary at years of service. Pero tandaan, ang GSIS ay may tinatawag na lump sum at monthly pension option. Yung iba ay kinuha ang lump sum kaya mas maliit na ang monthly pension nila. Samantalang yung iba ay pumili ng monthly pension para siguradong may regular income sila bawat buwan. Kung kayo ay GSIS pensioner at nag-expect ng 1,000 pero mas mataas o mas mababa ang natatanggap ninyo, tingnan ninyo ang inyong retirement option at computation. Madalas may mga seniors na nakalimutan na kung anong option ang pinili nila noong nag-retire sila. Kaya ngayon ay nagtataka sila kung bakit ganito ang halaga. Ang best na gawin ninyo ay pumunta sa nearest GSIS office o mag-check online sa GSIS website kung meron kayong access at humingi ng detailed computation ng inyong pensyon para makita ninyo kung tama ba ang binibigay sa inyo. Isa pang mahalagang detalye na dapat ninyong malaman ay ang schedule ng pension release. Para sa SS pensioners, ang monthly pension ay nire-release basis sa last digit ng inyong SS number. Halimbawa, kung ang last digit ng SSS number ninyo ay 1002, karaniwang first week ng buwan ang release ng pension ninyo. Kung 3 o 4, second week. Kung 5 o 6, third week.
at kung 7, 8, 9 o 0 fourth week ng buwan. Pero tandaan, ang release date na ito ay maaaring mag-adjust depende sa holiday at weekends. Kaya kung ang supposed release date ninyo ay Saturday or Sunday, maaaring ma-release ang pension ninyo ng Friday na. Maraming seniors ang pumupunta sa bangko tuwing first day ng buwan kahit hindi pa naman available ang pension nila kaya napapagod lang sila at napapahaba ang pila. Ang advice ko sa inyo, tingnan ninyo ang SSS number ninyo. Alamin ninyo kung anong week kayo dapat mag-expect ng pension at pumunta lang kayo sa bangko o ATM sa tamang araw para hindi kayo sayang sa oras at lakas. Para naman sa GSIS pensioners, ang pension release ay karaniwang every first week ng buwan, pero maaaring mag-vary din depende sa bangko na inyong enrolled. Ang Land Bank at DBP ay karaniwang unang nagre-release ng GSIS pension, samantalang ang ibang private banks ay maaaring 1 or 2 days later. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner, i-check ninyo kung saan bangko kayo enrolled at tawagan ninyo ang bangko para malaman kung kailan available ang inyong pension. Ngayong 2025, may mga bagong updates ang SSS at GSIS na dapat ninyong malaman dahil ito ay direktang makakaapekto sa inyong pensyon. Una, ang SS ay naglabas ng advisory na ang minimum monthly pension ay tataasan mula 2,000 papunta sa 2,500 starting this year. Ibig sabihin, kahit na ang inyong computation ay mas mababa pa sa 2,500, ang SSS ay bibigyan kayo ng 2,500 dahil yan ang bagong minimum. Pero ang dagdag na yan ay para lang sa mga nagsimula ng mag-pension starting 2025. Hindi automatic na madadagdagan yung pension ng mga nag-retire na before 2025 unless bagong pension increase announcement. Kaya kung kayo ay bagong retirong taong ito, sigurado kayong makakakuha ng minimum 2,500. Pero kung kayo ay nag-retire na before 2025 at ang pension ninyo ay mas mababa pa sa 2,500, unfortunately, hindi automatic ang adjustment unless mag-announce ang SSS ng across-the-board pension increase na usually nangyayari every few years lang. Sa GSIS naman, may bagong policy sila regarding the social insurance benefit na tinatawag na SIB. Ang SIB ay additional benefit na ibinibigay sa lahat ng GSIS members at pensioners para tulungan silang makabili ng basic needs. Ang SIB ay 3,000 one-time benefit na i-release tuwing mid-year, usually June or July. Kung kayo ay GSIS pensioner at hindi pa kayo nakakatanggap ng SIB, i-check ninyo sa GSIS kung qualified ba kayo. Dahil meron talaga yan at dapat ninyong makuha. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na may mga additional benefits pala silang pwedeng i-claim bukod sa regular pension. Halimbawa, ang 13th month pension. Ang SSS ay nagbibigay ng 13th month pension every December. Ibig sabihin kung ang regular monthly pension ninyo ay 8,000, makakakuha kayo ng additional 8,000 sa December. So total na 16,000 sa buwan na yon. Pero tanda, ang 13th month ay hindi automatic na ibibigay sa inyo kung hindi kayo naka-enroll o hindi kayo nag-update ng records. Kaya kung ngayong taong ito, December na at hindi pa kayo nakakatanggap ng 13th month, pumunta kayo sa SSS branch at magtanong kung qualified ba kayo at kung paano ninyo ito makukuha. Sa GSIS naman, ang 13th month pension ay automatic na ibinibigay every December din. Pero ang halaga ay depende sa inyong regular monthly pension. Kung ang pension ninyo ay 12,000, ang 13th month ninyo ay 12,000 din. Kaya December ay 24,000 ang magiging total income ninyo. Ang problema, maraming seniors ang hindi nag-e-expect ng 13th month. Kaya nila na i-plan kung paano ito gagamitin at sa huli, nauubos lang agad sa mga gastusin na hindi naman urgent. Ang advice ko, kapag dumating ang 13th month pension ninyo, magtabi kayo ng konting portion para sa emergency fund o pangbayad ng bills sa early months ng next year. Isa pang benefit na madalas na nakakalimutan ng seniors ay ang senior citizen discount at additional cash allowance na ibinibigay ng local government. Kung kayo ay 60 years old pataas, qualified kayo sa 20% discount sa lahat ng grocery items, medicines at dining establishments. Pero alam ninyo ba na may mga munisipyo at lungsod na nagbibigay din ng additional cash allowance sa seniors?
Halimbawa, sa Quezon City, ang seniors ay nakakatanggap ng 500 every quarter as additional allowance. Sa Makati naman, ang seniors may 1,000 quarterly allowance plus free medicine sa Makati centers. Sa Manila, may 500 monthly allowance ang indigent seniors. Ang problema, maraming seniors ang hindi alam ito dahil hindi naman nag-a-announce ang LGU ng malinaw. Ang dapat ninyong gawin, pumunta kayo sa inyong barangay hall at magtanong kung may available benefits para sa seniors. Dalhin ninyo ang senior citizen ID ninyo at i-register kayo sa programs ng barangay para siguradong makukuha ninyo lahat ng entitled benefits ninyo. Huwag kayong mahihiya magtanong dahil karapatan ninyo yan bilang senior citizen at taxpayer ng bansa natin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang napakahalaga pero madalas na hindi pinag-uusapan na topic, ang posibleng reduction o callback sa pension ninyo. Ang ibig sabihin ng callback ay ang pagbabawas ng pension dahil may error sa computation o may overpayment na nangyari. Halimbawa, kung ang SSS ay nag-compute ng mali at binigyan kayo ng 10,000 pension monthly pero ang tama lang pala ay 8,500, maaaring i-adjust ng SSS ang pension ninyo pabalik sa PH, P-Time 500, at ang sobra na 1,500 ay ibabawas nila sa future pension payments ninyo. Ito ay nangyayari talaga at maraming seniors ang nag-complain tungkol dito. Ang worst case scenario, kung malaki ang overpayment, maaaring ang SSS ay manghingi pa ng pagbabalik ng pera na mahirap na para sa seniors na ubos na ang pera. Kaya ang best practice, tuwing nakakatanggap kayo ng pension, i-check ninyo kung tama ba ang halaga base sa computation na ibinigay sa inyo ng SSS noong nag-apply kayo ng pension. Kung biglang tumaas ng malaki ang pension ninyo ng walang notification, tumawag kayo sa SSS hotline at magtanong kung bakit baka may error at maging problema pa sa future. Sa GSIS naman, madalas ang clawback ay nangyayari kung may double payment o kung may loan balance na hindi pa tapos bayaran. Kung may GSIS loan kayo na hindi pa fully paid, ang monthly amortization ay automatic na binabawas sa pension ninyo. Kaya kung ang pension ninyo ay supposed to be 12,000 pero ang natatanggap ninyo ay 9,000 lang, tingnan ninyo kung may loan balance pa kayo at magkano ang monthly deduction. Pwede kayong mag-apply ng loan restructuring kung nahihirapan kayo sa monthly payment. Maraming seniors din ang nagtatanong tungkol sa tax implications ng pension. Ang magandang balita, ang monthly pension mula sa SSS at GSIS ay tax-exempt. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangan magbayad ng income tax sa pension ninyo. Pero kung kayo ay may iba pang source of income tulad ng rental income, business income, o part-time work, ang income na yan ay taxable at kailangan ninyong mag-file ng income tax return every year. Ang problema, maraming seniors ang hindi nag-file ng ITR kahit may iba pang income. Kaya pag na-audit ng BIR, nagkakaroon ng penalty at surcharge. Ang advice ko, kung kayo ay may iba pang income bukod sa pension, kumuha kayo ng accountant or pumunta sa BIR at mag-consult kung paano mag-file ng ITR at magkano ang tax na kailangan ninyong bayaran. Huwag kayong matatakot sa BIR. Mas okay na mag-comply kayo ng maaga kaysa mag-suffer ng penalty sa future. Kung ang pension lang naman talaga ang income ninyo, relax lang kayo. Walang tax yan at hindi ninyo kailangan mag-file ng ITR. Ngayong quarter na ito, maraming seniors ang pumupunta sa SS at GSIS offices para mag-update ng records, mag-apply ng loans, o mag-claim ng benefits. Pero ang problema, sobrang haba ng pila at sobrang init ng panahon, kaya napapagod agad ang seniors at minsan ay umuuwi na lang ng hindi nakukumpleto ang purpose nila. Ang tips ko para makaiwas kayo sa hassle, una, pumunta kayo sa SSS o GSIS office ng maaga, mga 7 a.m. o 7:30 a.m. pa lang para wala pang masyadong tao at mas mabilis ang transaction. Pangalawa, mag-online appointment kayo kung available sa inyong area. Ang SSS at GSIS ay may online appointment system na, so pwede kayong mag-book ng schedule ahead of time para hindi na kayo pumila ng matagal. Pangatlo, dalhin ninyo lahat ng required documents in advance. Bago kayo pumunta sa office, i-check ninyo sa SSS or GSIS website kung ano ang mga documents na kailangan para sa transaction ninyo at i-prepare ninyo lahat ng yan para hindi kayo bumalik-balik.
Pang-apat, kung kaya ninyo, magdala kayo ng companion or family member na tutulong sa inyo sa transaction. Lalo na kung hindi kayo marunong gumamit ng computer o basahin ng maliliit na print sa forms. Panglima, magdala kayo ng tubig, payong at meds kung meron kayo dahil minsan ay matagal talaga ang waiting time at kailangan ninyong mag-prepare para sa comfort ninyo. Ang isa pang strategy para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo ay ang pag-combine ng different benefits. Halimbawa, kung kayo ay SSS pensioner at qualified din sa Senior Citizen Allowance ng LGU ninyo, claim ninyo ang dalawa. Kung kayo ay may GSIS pension at may SSS pension din dahil nag-private sector work kayo before, claim ninyo ang dalawa. Hindi bawal na makatanggap ng multiple pensions basta legal at qualified kayo. May kilala akong senior na nakatanggap ng SSS pension na 7,000, GSIS pension na 5,000 dahil nag-government work siya part-time before, plus senior citizen allowance na 500 monthly. So total monthly income niya ay 12,500 mula sa mga benefits. Kaya ang point ko, huwag kayong mag-settle sa isa lang na benefit. I-check ninyo lahat ng options ninyo at i-claim ninyo lahat ng qualified kayo. Isa pang tip, kung kayo ay may kakilala o kamag-anak na government employee o HR practitioner, magtanong kayo sa kanila kung may alam silang ibang benefits na pwede ninyong i-apply. Minsan ang pinakamahusay na source ng information ay ang personal referrals at advice mula sa mga taong may experience na sa system. Sa ngayon, maraming seniors ang nag-struggle financially dahil tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang kuryente, tumataas ang tubig, at ang pensyon naman ay hindi tumataas ng pantay-pantay. Kaya ang ginagawa ng iba, nag-take sila ng SSS or GSIS salary loan or pension loan para may extra cash. Pero ang problema sa loan, may interest yan at may monthly deduction sa pension. So sa huli, mas lalo pang bumaba ang monthly income ninyo dahil sa loan payment. Ang advice ko, kung kailangan ninyong kumuha ng loan, i-compute ninyo muna kung kaya ninyo ba talaga ang monthly deduction at kung gaano katagal ninyo ito babayaran. Huwag kayong kukuha ng loan na hindi ninyo kaya bayaran dahil yan ang nagiging cycle ng utang na walang katapusan. Kung meron kayong emergency fund, gamitin ninyo muna yan bago kayo kumuha ng loan. Kung wala kayong emergency fund, simulan ninyo ngayong magtabi ng kahit 500 or 1,000 monthly para sa future emergencies para hindi ninyo kailangan lagi umasa sa loan. Ang huling mensahe ko sa inyo mga kababayan nating seniors ay huwag kayong mahihiya o matatakot na magtanong at humingi ng tulong. Kung may hindi kayo maintindihan sa pensyon ninyo, pumunta kayo sa SSS o GSIS at magtanong. Kung may problema kayo sa claim, mag-file kayo ng complaint. Kung kailangan ninyo ng assistance, humingi kayo sa family members, barangay officials, or senior citizens organizations. Maraming tao ang handang tumulong sa inyo. Kailangan lang ninyong magtiwala at mag-reach out. Ang 11,000 pension na yan, o kahit mas mababa o mas mataas, ay karapatan ninyo yan dahil nagtrabaho kayo at nag-contribute kayo ng maraming taon. Huwag ninyong hayaang makakaligtaan ang kahit isang piso na entitled kayo dahil sa hindi ninyo pag-check o pag-follow up. Ngayong linggo pa lang, gawin na ninyo ang mga tips na sinabi ko. I-check ninyo ang pension ninyo. I-verify ninyo ang schedule at i-claim ninyo lahat ng benefits na para sa inyo. Kayo ay deserve ng dignified retirement at sapat na financial security. Kaya gawin natin lahat ng paraan. Para makamit ninyo yan, maraming salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang information na ito sa inyo. Mag-ingat kayo palagi at God bless sa ating lahat. M.